Taga saan ka, kuya? Taga Ormoc ako pero nandito ako nagwo-work sa Manila. Sa Mandaluyong. Saan sa Ormoc? Sa Linaw. Malayo lang ba yun sa Dolores? Malapit lang yun, Dolores. Doon kami, yung mama ko tsaka yung mga relatives. Nakapunta ka na ron? Hindi pa. Kasi Ilang taon ka, kuya? 47 ako. 47. Driver ako dito sa artista amo ko. May asawa? May anak? May anak ako pero nasa akin yung mga anak kasi naghanap ng iba yung asawa ko, nagloko eh. Kasal? Hindi kami kasal. Ilang years na po yun? Mag 3 years na. Tagal na pala. Nasa akin yung anak namin. Pero nagsisisi na yung mga anak, yung asawa ko na gusto makipagbalikan sa akin pero ako na. Sisisi. Okay lang yan. Ayoko na kasi nakuha na siya ng ng boyfriend niya eh. Parang marumi na siya sa akin. Ayoko na. May ganun. Sama ko. Bato naman sir nagawa niya po yun na maghanap ng iba. Ano po yung rason niya? Kasi ako nandito ako sa Maynila tapos padala ako ng padala. Kung hindi nagsumbong yung anak ko sa akin, talagang doon ko nalalaman na nagsumbong na yung anak ko sa akin. Concern kasi sa akin yung mga anak ko. Saan po ngayon yung mga anak? Yung mga anak nyo, saan po ngayon? Nandyan ka sa kasama mo sa Mandaluyong? Wala po, nandun sa Liti po, yung mga anak ko. Papadala na ako ting sweldo. Kala ko sa'yo. Di magkasama pa rin ho sila ng nanay ngayon, hindi? Hindi, wala po. Nandun sa lalaki niya. Ayun, mas pobre pa sa akin. Siyempre, nung time na yun siguro, nangungulila ho yun sa'yo, kinakailangan niya presensya mo, kasi malayo ka. Oo nga eh. Hindi makatiis, sir. Hindi lang sa ganong bagay, no? Siguro ho may aminin mo at saka hindi, may pagkukulang ka kasi wala ho kayo sa tabi niya eh. Hindi lang pwedeng dahil sa pera, magpadalan mo ng pera, okay na. Malay ho, baka nagasakit yung asawa mo, wala ho kayo, tapos doon naghahanap ng kalinga. Yun nga lang pagkukulang ko eh, malayo ako. Pero kung nasa babae lang yun, nagpapatintal siya. Patintal siya eh. Padala siya eh. Nung simula, nung binilihan ko ng CP yun, yun, nagpatintal. Ikaw ka pala may kasalanan dahil sa cellphone, binilihan mo eh. Binilihan ko kasi para, binilihan ko ng CP kasi lahat ko. Kasi gusto ko hindi ko alam, may kakontak pa lang ng iba. Pero ho kayo sir, wala ho siyang rason na tumulak sa kanya na maghanap po siya ng iba? Wala po ba siyang nalaman sa'yo o wala na ka namang ginawang mali sa kanya? Wala naman po sir, pero nabigla lang ako, bigla siyang nagbago eh. Patawagan ko siya, tapos hindi na siya sumasagot, yung gano'n, marami siyang dahilan. Marami siyang dahilan pag tinatawagan. Ganun pala yun, may iba na pala siya. Kaya tinatanong ko ito sir para hindi ako one-sided kasi ikaw yung andito ngayon sa programa natin, side mo lang yung napakinggan ko, namin ng mga viewers, listeners natin. Yun pa kino-complain ng mga asawa ng mga sumasali ho dito, no? Kami ang sinisisi kasi sinisiraan yung mga asawa, ganito ganyan, unfair daw kami, yung lalaki lang ho yung napapakinggan yung side, samantala ho sila
sila ho yung biktima, yung lalaki pa yung feeling victim, no? Pero yun po, no, pawang katotohanan lang ho tayo kasi may krus nga po sa likod mo, so matakot naman ho tayo kung magsisinungaling ka. Ano? Oo. Kasi sa totoo lang, yung asawa ko, yung asawa, wala talaga kaming, hindi, yung pinag-awayan namin, yung ano lang talaga, yung sa kahirapan namin, hindi kami nag-aaway. Yun lang talaga, isa lang. Panglalaki niya. Yun lang. Dati, hindi siya tinatanong ko, pero ayaw niyang aminin. Kaya, pag nung anak ko na nagsabi, yun, naniwala na ako kasi anak, hindi gawa-gawa ng anak yan. Hindi gumagawa ng kalukuhan yung anak para lang magkalayo kami, mag-ama, mag-ina. Naniwala na ako sa mga anak ko. Okay. Pero masakit naman, pero tanggapin na lang kasi may minahal na siyang iba eh. Pero nagkaroon ka ng jowa. Kuya, nahihilo ako sa'yo, palakad-lakad ka. Kita mo na. My God. Sirado ko muna. Sirado ko muna ang gate. Nahilo ka na, ma'am? Hindi ka naman naglilihi? Ano? Jowa ko? Oo. Wala. Since nung naghiwalay kayo? Wala. Oh. Okay. Walang jowa pero yung pinupupusan ko yung mga anak ko lang. Pero may ka-chat-chat pero hindi serious. Ganun lang, chat lang. Play lang, ganun. Opo. Ilan taong ka na? 42 po. Oo. Tanda pala ako sa'yo nung 4 years. Yes, me. May tatanong ka? Ha? Saan ka dito sa Maynila? San Pablo po. San Pablo? Malayo-layo. Dito lang ako sa malapit lang kami sa SM Mall, sa show. Show kami sa may Star Mall. Yung mga kapitbahay ko dito, mga artista. Kasi yung amo ko, medyo artista din. Driver. Matagal ka na sa kanila? Magto 2 years na po. 2 years na po ako dito. Stay in? September po, stay in kami. May tatanong ka pa? Ikaw ilang anak mo na? Ilang anak mo? 3. 3, ilang babae? 2. Gitna yung lalaki. Bakit nagkahiwalay kayo ng asawa mo? Patay na? Matay? Baka mamatay rin ako. 16 years ago na. Oh? 16 years. Tagal na pala. Pero maraming nagka-boyfriend ka na. Simula nung Nagkaroon ng boyfriend 5 years ago. Pero hindi pa kami nakikita ng personal. Alam ko yung nasundan. Ha? Alam ko yung lugar niyo. Lagi akong dumadaan dyan. Kasi driver ako, alam ko yan. Buong pasikot-sikot dito, Maynila, alam ko. Maraming dinadala ko, kotse na Fortuner, kahit ano lang. Kahit kabayo? Oo, kabayo rin. Marunong ako, may kabayo ako sa amin.
Sa Ormoc. Sana all. Yung mayor namin doon, si Lucy Torres Gomez. Gomez, Richard Gomez. Pero, okay lang sa'yo na ano? Na, Okay lang sa'yo, mas matanda ako sa'yo. edad lang naman eh. Age doesn't matter nga, ika nga. Sana all. 42 at saka 47, 5 years, agwat natin. Anong trabaho mo ngayon? Pal. Ha? Alam mo? Hindi, ano? Alam mo? Ano? Sa bahay. Nasa bahay ka lang? Mm. Pupuntahan kita. Ha? Pupuntahan kita, magkotse ako. Magagalit yung anak ko. Ha? Magagalit yung anak ko. Ikakain lang kita sa labas, magagalit. Pati siya kasama. Di nga. Ha? Totoo to sa akin, hindi to biro. Ganun. Pag-isipan mo na. Sige, sige. Maghihintay naman ako eh. May tatanong ka pa ba? Wala na, okay na. Ako na naman tanongin mo. Kasi Bisaya ako, pasensya na ha. Ormocano na ako eh. Papigas yung Tagalog ko. Same lang. Bisaya. Bisaya ka rin? Marunong ka magbisaya. Tamao ka magbisaya. Marunong ka magbisaya. Bawal dito? Bisaya dito. Oh, bawal dito. Mahaba buhok mo? Hanggang saan yung buhok mo? Lagpas balikat. Hilig pa naman ako sa mahabang buhok. Ganun ba? Yung may kulay. Sana all. Ano pa Ang tawag nitong sa Bisaya, yung mamamatay yung asawa, bawhanan. Bawhanan, ano bang tawag yun sa Tagalog? Ano yun, kuya? Ang mamamatay yung asawa, hindi mabubuhay yung asawa, mamatayan. Hindi ko nag-gets yung sinasabi mo. Bakit, ano bang sakit noon? May sakit ba yung asawa mo? Oo. Ang sakit? Nagkasakit pala yun? Oo. Anong sakit niya? Sa puso. Puso. Baka hindi mo iniibig ng kulang ang pagmamahal mo sa kanya kasi baka nagkasakit. My God. Pag nagkasakit ba, ibig sabihin nun, hindi mo minahal ng gusto? Ganon ba yun? Oo, namumroblema. Hindi siguro. Talagang ganyan yun. Sa may sakit talaga siya. May sakit talaga siya. Kinuha na ni Lord ng maaga. Ilang taon namatay? Nasa 30 plus. Bata pa. Ikaw maganda. Wala kang shoot ngayon, maganda ka. Sana all. Ikaw ho, sir, pangilang sari nyo na po ito? Ngayon lang po. Ngayon lang? Ngayon lang po, talaga. Wala pa ho kayong nakadate o niligawan personal mula nung naghiwalay ka sa Wala pa po. Wala pa talaga. Wala pa.
Hmm. Ito pa lang yata, ito. Wala pa hong nakasakay sa kotse mo? Yung amo ko lang. Oo. Hmm. Kotse niya yun, no? Bawal kasi yung kasi kami. GPS. Naka GPS kami. Bawal. Kay sinong kotse ho yung gagamitin mo pag sinundo mo si ma'am, kakain ko sa labas? Yung itong, yung pipitsugin ditong kotse, yung walang GPS? hindi gaanong maganda. Wala, maganda si ma'am tapos pasakayin mo sa hindi magandang kotse? Okay lang yung Innova sa kanya. Baka ho, mga leader seat na yan, baka butas-butas na yan dyan, sir. May mga surot, kinagat pa yung puwet ni ma'am. Aircon pa yung Innova namin, pwede pa to. Kasi yung magaganda dito, para lang sa amo ko yan. Okay pa yung Innova dito, mga condition pa, aircon. Pero baka maraming surot, sir, hindi naman? Walang surot kasi binabakyam ko yung upuan. Mahirap pag nabasa ng ulan o napasukan ng baha, ayun, susurot talaga yun. Pagbaba ni ma'am, siguro mga 1 oras lang yung upo niyan dyan. Sigurado pagbaba niyan, punong-puno na ng mga yung buwet. Walang surot yun, DJ. Kasi araw-araw nililinis yun, binabakyam. Ano ma'am, kailan ho kayo pwedeng i-date ni sir? Pupuntahan ko yan. Mag-wish lang ako, alam ko na yan. Akala ko. Pag-isipan mo na. Pag hindi ko alam yung address, may wish dito. May apps ako sa wish. Sa waste? Ganun kami pag inuutusan kami ng amo namin, pag hindi namin alam yung lugar, yun, waste? Waste lang kami. TP yung gamit namin. Paglampas mo ng kanto, diretso kaliwa, 100 meters. Ngayon, mayroon tumuturo eh. Wasting of time, sir. Kasi minsan nagkamali din yun. Ang ganda ni ma'am. Ako, kuya. Sana all na lang. Maganda ka nga. Yan puti. Sa ilaw lang yan, kuya. Reflect lang ng ilaw yan. Ako ang pangit eh. Reflect lang ng ilaw yan. Ako, ganito na talaga ako sa personal pag nakita mo ako. Ano nga pala hinahanap mo sa babae? Ha? Anong hinahanap mo? Mapagkatiwalaan yung tapat sa akin. Mabait. Tulad sa'yo, baka ikaw na yata. Anong pangalan mo? Kalimutan ko eh. Vanessa po. Vanessa? Anong palayaw mo? Anong tawag sa'yo? Bani ah. Vanessa lang. Bani. Kuya, yung cam mo naghahang. Ha? Naghahang cam na. Hi, Bani. Ganda ni Bani. Nakaka-inlove. Kuya, yung cam mo naghahang po. Naghahang? Opo. Babalik ko yan mamaya ma'am, naglalag po kasi kayo. Lalag? Pag i-chat na lang kita. Pag okay ka na. Sige. Hindi po talaga kayo pwede i-date ma'am kahit sa linggo, ganon. Chat na lang kita. I-chat na lang kita. Hindi po, DJ, kasi paalis na po eh. Paalis ka papuntang? Hong Kong po. Kailan ho? Hong Kong? Pabalik na.
Kailan po yung flight mo? Webes po. Webes, ngayong week na rin. Opo. Ay di bukas mismo, sir. O di Sige. marami namang mga 24 hours na dyan, makakainan. O ngayon, kung gusto mo, sir, ngayon na. Para magkita tayo, makausap man lang kita ng personal. Pabaunan ka ni sir, papunta ng Hong Kong. Ano gusto mo ipabaon ni sir, ma'am? Yun. Ano gusto mo, ma'am? Kaya kong maghintay. Kaya kong maghintay kahit sa malayo ka pa. Padalan mo ng tuyo, sir. Ganoon naman talaga yung mga OFW eh. Kahit ako dati nung nag-OFW pa ako. Pag uwi ko dito sa Pilipinas, chocolate yung pasalubong ko. Pagbalik ko ng abroad, yung baon ko, yung pabalik ko, yung pasalubong ko dun sa abroad, tuyo. Hey, DJ. Yung na-match nyo po sa akin yung last year. Uy, yung taga Patangas. Scammer pala yun. Ha? Bakit to? Paano nyo nasabi? Kasi naman, sabi niya, di nanligaw. Tapos sabi niya, magpapakasal daw. Sa'yo? Tapos, mag-ano daw kami ng baboy, mag-aalaga. Nga lang, sagot ko daw yung baboy. Yung biik, Tapos sagot ko daw yung baboy, siya daw mag-aalaga. Tapos sabi niya, pag nagpakasal daw kami, hati daw kami. Simula nun, nawala na akong ganahan makipag-usap. Pero naging kayo po ba o nililigawan ka lang tapos yun po plano? Nililigawan pa lang po. Tapos sinasabi niya na plano niya, ganun. Opo, yung mga plans niya. Hingian ka ng pang-finance, pang-biik, Tapos, nanghihiram pa ng pera na pang daw, kaysa daw sa pamangkin daw niya ipapaswimming daw, kung pwede na pairamin ko daw muna siya ng pera. Tapos bayaran na lang daw niya pag nagkita daw kami ng personal. Ayun. Pinadala niyo po, ma'am? Hindi Maraming manluloko papadala. Correct. Maraming manluloko ngayon. Red flag na talaga yun. Isa pa lang red flag na. Tapos nung binigay niya yung FB niya sa akin, hindi ko makita. Yun, manluloko yun. Naka-private? Oo, naka-private. Naka-private. Manluloko yan, mga ganyan. Yung naka-private, sir? Huwag kayong maniniwala agad-agad sa mga lalaki ngayon. Basta naka-private, no? Kasama ka na nun, sir? Hindi. Iba ako. Kasama ka na nun. Tapat akong pagkatao. Hindi ako manluloko. Sana all. Tikalon. Hindi nga, totoo to. Sinasabi ko. Na ano? Hindi ako scammer. Totoo ako. Ewan. May tatanong ko pa. May 10 minutes pa. Ano FB mo? Isin mo na lang sa akin ang FB mo. Hindi mo ma-search kasi Chinese. Papasa lang ho yan ni Mama Maya sa'yo. Makapasa mo na lang. Opo. Tuloy-tuloy naman po yung pag-uusap ninyo eh. Kaya mamaya kung gusto mo talaga siya puntahan, hingin mo lang ho yung landmark, yung address niya para hingin ko na lang. Opo. Kasi hindi ko naman lulukuhin to eh. Oo. Wag kasi babalik na ho yan sa abroad. Mahirap po yung mahirap yung ako maghatid sa'yo sa airport. Yun Ha? Maghahatid yung mga anak ko. Okay. Mas maganda. Mas maganda, sir. Oo nga, ihatid kita. Makita mo kasi yung mga pwede naman ako magpaalam dito sa amo ko. Papahiram naman yung kotse. Hindi. Hindi. Kasi yung anak ko lang talagang maghahatid. Mas maganda talaga yung anak maghahatid. Pag-uwi mo na lang. Pag-uwi mo na lang galing Hong Kong, pag-uwi mo dito. Bahala na po.
Mm. Panahon Kasi na lang makakapagsabi niyan. Ayun, kukontak pa naman tayo eh. Marami pa tayong mararating. Mm-hmm. Huwag kang mag-alala, babait ako. Kaya ako, serious akong pagkatao. Ako nga, May bisyo ka ba? wala. Inom lang minsan pag may okasyon. Hindi ako naninigarilyo. Lang. Dito, ako, bawal bisyo dito. Kasi puro wala sa akin yung mga sigarilyo na yan. Inom lang minsan, beer. Ikaw, umiinom ka? Oo, nainom. Ayos. Puntahan mo. Kaninong bahayan sa'yo? Mag-one battle kayo mamaya. Kaninong bahayan, Ma'am Bani? Po. Sa'yo yung bahay? Opo. Ganda ng bahay mo. Puntahan mo na, sir. Puntahan ko na to. Pwede pa, ma'am? Wala pa namang curfew. Bukas. Gusto niyo bukas na? Bukas. Condition yung kotse ko dito. O di tama. Sige, bukas. Sige. Chat na lang tayo. Baka magalit yung amo mong artista. Sir, sino pong amo nyo, sir, na artista? Si Brisa. Sino yun? Raisa. Raisa? Sa Ontivero? Sinon. Saan po kayo ngayon, sir? Sa Mandaluyong? Dito po ako sa Mandaluyong Village, Wakwak Village. Yung malapit. Isang village lang kayo dati ng bahay ni Eddie Garcia. Opo, nandito, Sharon Cunita. Nandito. Hindi lagi mo nakikita si Ate Sharon. Opo, napunta dito minsan. It was yung may-ari ng ABCBN. Kapitbahay namin. Selfie kayong dalawa? Nagpipicture kayo? Marami artist. Guys, ganda nga dito. Nandito. Nung isang araw. Anong ginagawa, sir? Dito. Nag-meet kayo? Friend niya itong kapitbahay namin dito. Mga artista kasi dito na katira. Patingin ang selfie ninyo. Hindi kami nagpipicture ni Ay? Mas ganda. Pero nakita ko palagi nandito yung mga artista. Marami pa yung mga lalaki dito. Kasi bawal dito. Puro mga mayayaman nakatira dito. Bawal yung mga hirap? Mahirap dito. Bawal. Ako lang mahirap. Paano pag Vanessa? Yung pangalan ni ma'am, pag-artista din, Vanessa. Pwede si ma'am dyan. Vanessa. Maganda din si ma'am. Ganda nga. Sana, May kulay din yung buhok. Yan nga yung gusto ko, makulay. Kulay buhok. May fit to work. Chat na lang tayo. May 4 minutes na pa. Mag-chat na lang tayo. Sige po. Okay lang sa'yo. Basta wag lang bastos, Ay, hindi naman. Hindi ako bastos. Tapat akong tao, tapat. Asahan mo ako, hindi ako bastos. Mabait ako. Sa'yo, kung maniwala ka sa akin. Pero, sinasabi ko lang sa'yo yung totoo. Mabait ako. Ako pa nga iniiwan ng asawa ko, ako pang mali lahat, ako pang iniwan. Gumagawa siyang istorya na hindi maayos, tapos ako nagpapakain sa mga anak ko. Tapos siya, wala na, hindi na nagpaka, sa mga anak ko ngayon.
obligasyon pa rin niya kasi mga anak namin din, wala akong magagawa kasi desisyon niya yun eh. Bakit naman ho, mukhang ikaw pa yung lumalabas na masama, sir? Anong sinasabi niya tungkol po sa'yo? Sabi niya, maraming sinasabi, lahat ng paninira niya sa akin. Tulad na? Sinabi niya lahat. Nagmamalinis siya. Oo. Siya pang may ginawa ng hindi maganda. Parang ako pang mali. Ako pang iniiwan. Ano binibintang niya sa'yo, sir? Ano po binibintang niya? Yung sinasabi niya na hindi daw ako nagmamalinis siya sa mga kamag-anak niya, na siya daw nagpapadala sa mga anak ko. Sabi ko, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Mahilig siya gumawa ng istorya na hindi totoo. Ay, artista siguro. Mahilig ma-acting. Ginaganon niya ako. Ginadown niya ako. Sabi ko, tanungin yung mga anak ko. Kasi alam ng mga anak ko kung sinong tama at mali sa amin. Dalawa. Yun. Yun ang question eh. Kung bakit nandito sa akin yung mga anak ko? Sabi niyo wala dyan. Hindi mo kasama, sabi niyo. Hindi, nandun sa Leyte. Bakit nasa akin yung mga anak ko? Yun ang tanong. Doon naman sa Leyte mga anak ko eh. Bakit nasa akin yung mga anak ko? Mabuti akong ama. Siya, wala na. Binabaliwala na yung mga anak ko. Hindi na niya pinapansin mo. Pinagpalit niya sa bago niya. Lalaki niya. Pero wala akong magagawa kasi desisyon niya yun eh. Hayaan natin kasi ayaw na niya eh. Ngalangan naman na bola-buling ko pa. Darating ang araw na magsisisi rin. Di pa ngayon. Sabi niyo nagsisisi na po kanina, sir, gusto makipagbalikan. Oo nga. Isang bisis. Iwan ko lang ngayon. Sabi niyo sa akin, sabi ko ayaw ko na kasi may nangyari na sa inyo eh. Lalaki mo eh. Tatanggapin pa kita. Ma'am, okay ka lang po, ma'am? Andyan ka pa ba? Okay lang po. Okay lang. Okay lang. Nakikinig lang po. Hindi na kita tatanggapin kasi parang nilaruan ka lang ng parang nakamubo na ako tapos at saka kababalik. Diba? Ito na lang ipapalit ko si Vanessa. Excuse me. Nagusipon ako. Ay. Excuse me po. Kailangan magkita kayo ni ma'am. Wala na ho yan, sir, ha? Pagaling ka, uminom ka ng cetirizine para matigil na ho yan. Makati yung lalamunan ko. Ay! Ay, naku kuya, wag ka na pumunta dito. Ha? Baka Pero hindi ngayon, ako makaalis. Hindi, okay naman. Hindi naman, Kasi baka mag-kiss-kiss ka kay ma'am pa. Siyempre, papunta yan sa Hong Kong. Kailangan, ma'am, may na kayo? May fit to work na po kayo, ma'am? Meron po. Oh, yun na. Kiss agad? Kiss. Yung kiss lang ng yung sa pisngi lang ba? Biso-biso ba? Kiss lang sa kamay. Kamay, Ano yung jowa? Chat na lang tayo, ha? Sige po, sige na. Opo. Salamat, Sir DJ. Thank you. Good luck sa pagkikita ninyo. Salamat sa DJ. Bye. Thank you po. Sige po. Okay, bye-bye. Sige. WTV Radio, powered by Cal FM 90.7. Masarap din minsan mang-bash, no? Masarap din minsan mang-bash. Ayambot, Oras natin 9:02 na ng gabi, oras sa